Mama, thank you very much. You know that I love chicken nuggets! Tatlong klaseng chicken nuggets ang gagawin natin ngayon. Isang whole muscle, isang ground, at isang mixed, pare. So, ano bang gagawin natin? Magpiprito lang naman tayo ng manok ngayon, di ba? So, simulan na natin yun, pare. So, meron tayo ditong chicken breast, skinless and boneless. Kung gusto nyo kayo mag-fillet, okay lang, madali lang naman yun. Pero, marami nang mabibili nito ngayon, di ba? Mas magandang bilhin nyo yung makapal. Kasi yung makapal, pwede nyo panipisin, pero yung manipis, hindi nyo pwedeng pakapalin. Lalo na dito sa unang chicken nugget na gagawin natin, which is yung whole muscle nga. Pero dyan yung nakayangyang na chicken tenderloin. Pwede nyo tanggalin yan. Ako actually, yung ginagawa ko dyan, hindi ko siya sinasama sa mga ano ko. Pinang i-stir fry ko siya. Pero kung wala naman kayong paggagamitan, sige, isama nyo na. Ang problema lang kasi dyan, medyo manipis siya. Ayan. Paano mo nalaman tenderloin? Sabi ni Kuya Kim. Subukan nyo lang na kahit papano. Medyo pare-parehas sila ng size. Kahit papano. Mahirap yun kasi uneven yung ano eh. Yung size ng manok, di ba? Makapal dito, manipis dito. Pero tulad nga ng sinasabi nung, hindi ko nasabi kung sinong tao, best effort daw. Okay na ba sa inyo yung ganyang kalaking chicken nuggets? Okay na siguro yan. Yes, Daddy. Tapos ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng mabilisang brine, pare. Ilang beses tayong gumagawa ng brine dito. And basically, ano lang naman yon, tubig na may asin, pero may tamang sukat yan. Sa 1 liter ng fresh spring water, magdadagdag tayo ng 50 grams ng asin. Kung wala kayong measuring cup, pero meron kayong timbangan, 1 liter ng tubig ay 1 kilo ng tubig. Ngayon, kung wala kang timbangan, tapos wala ka ring measuring cup, bumili ka ng 1 litro ng Coke. Yung 1 litro ng Coke, pag nilagay mo ng 1 litro tubig yun, 1 litro yun. Yun na yung panukat mo. Di ba? Tapos yun nga, 50 grams ng asin. Kung wala kayong panggramo, hiram mo kayo sa tsuhin. Hindi, hanapin nyo na yung conversion sa sa internet. Okay, Jerome, lagay mo na dito yung conversion, lagay mo yung rock salt tsaka iodized salt. Magkaiba kasi yung mass tsaka ano nun eh. Sorry, magkaiba kasi yung volume nun tsaka sa timbang. Hindi magkasing alat ang 1 tablespoon ng rock salt at 1 tablespoon ng iodized salt kasi mas granular yung rock salt, mas maraming spaces in between, so technically, mas siksik yung iodized salt. Oh. Sumobra. Saksakan ng alat. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Ngayon, kailangan yung tunawin yung asin, syempre, para ma-absorb naman buti ng manok. Kundi nasa ilalim lang yan. Pwede nyong initin, pero make sure kapag ininit nyo, huwag nyong paabutin sa boiling point kasi mababawasan yung tubig nyo, masisira na yung ratio nyo yun. Ngayon ako, ito yung paborito kong ginagawa pag sa mabilisang brine. Be-blender nyo na lang para mabilis, di ba? May advantages at disadvantages ang paggamit ng blender sa paggawa ng brine. Una sa lahat, hindi ka makakapaglagay ng mga flavors na kinakailangan ng init. For example, pag maglalagay ka ng spices, kailangan mo muna siyang initin para mag-activate yung lasa niya. Tapos, dito, pag doon mo nilagay mo lang dyan sa malamig, parang dudumi lang yung tubig mo, walang mangyayari. Parang gano'n, di ba? May konting-konting lasa pero hindi mo ma-maximize. Pero, ito yung pinakamabilis eh. Ito yung pinaka-efficient para sa akin. Ngayon, kapag gagamitin mo yung init tubig method, you have to make sure na malamig na siya bago mo siya lagyan ng manok. Kundi, luto na agad yan, di ba? Ayaw natin nun. Or, baka siya masira kasi mainit yung tubig, di ba? So, pili na lang kayo. Ako pinili kong, ganito na lang kasi tamad ako, di ba? So, lagay natin yung manok dyan. At yan, tubig na yan. Ngayon, kung papansin nyo, ang dami ng manok para sa tubig. Pero okay lang yun kasi hindi naman nababago yung concentration niya. Hindi dahil mas marami yung tubig, mas maalat siyang lalabas. Same pa rin naman yung concentration niya. So ngayon, ipabrine natin to since maliliit lang yung hiwa niya for siguro 1 hour. So huli natin lulutuin to. Ano ba ang benefits ng brine? Meron kasi tayong tinatawag na like ko na binabanggit to, lalo ng mga sinaunang araw natin, osmosis. Kung saan ang liquid ay nagtatravel papunta sa isang semi-permeable na napapasukan. Ayan. Ganon. Nag-a-attempt kasi yung asin na mag-even out sa kung nasaan na tubig siya. So yung tubig natin na may asin, gusto niya sakupin yung mga tubig na walang asin. Ganon yun. Yung tubig sa loob ng manok, walang asin yun. So papasukan niya ngayon yun. Papasukan niya ngayon yun. In-attempt na mag-even out sila. So kapag pumasok yung tubig na maalat, doon sa loob ng manok, templado na yung manok natin hanggang loob, plus mas juicy pa siya kasi ang salt ay merong water-retaining feature. Alam mo yung sinasabi, yung manas na manas ka, ganyan, magbawas ka ng asin kasi nagre-retain ng tubig ang salt. Yung mga bodybuilders na nagpapatuyo, alam mo yun pre, yung nagpapahid ng ano dito, latek. Di ba yung mga nagaganon? Umiiwas sila sa asin kasi nga nagre-retain ng tubig ang asin at
Hindi sila tataba technically, pero hindi lalabas yung mga cuts nila. Or baka sa timbang, hindi ko alam. Sila Pacquiao, di ba? Alam ko, walang asindahan yung bago mag-weigh in eh. Basta maraming ano yan. Maraming application yung bagay na yan. Dito, gusto nating mag-retain ng moisture. Kaya papasukan natin ng asin hanggang loob ng brine, di ba? So habang binabrine natin to, doon tayo sa pangalawa natin, pare. Ganon. Hindi ko hindi nakalapati pag. Hindi ka. Meron dati sa amin si Jekla, taga-alaga ng kalapate. Tapos nagka-aksidente, sumabog yung kamay niya. Ay, Ano yun eh, bagong taon yun, nag-ipon siya ng hindi. Technically ganun, yung mga hindi pumotok na 5-star sa sinturon ni Judas, inipon niya sa isang bote ng gamot. Tapos nalasing siya nung gabi na yun, inalog niya, sumabog. Pre. ginawa niyang pillback. Hindi, parang nalasing lang, ginawang marakas, di ba? Parang siyang kamay. Pero hindi ko alam doon, napapabalik niya pa rin yung mga kalapate. Di ba? Baka placebo lang yan, pre. Baka gaganyan ka lang talaga. Napabalik na yung kalapate. Pero alam mo maganda doon sa story na yun, pre. Si Jack Lat ay tricycle driver. Sumabog yung kamay niya. Pero tricycle driver pa rin siya. Hindi siya nagpapigil, pare. Inspirasyon sa ating lahat yun, pre. Inspirasyon sa atin yun na hindi dahil may hindi maganda nangyari sa buhay, may titigil ka na. Kailangan natin magpatuloy mabuhay. Anyway, balik tayo sa chicken nuggets natin. 500 grams na manok ang kailangan natin dyan. Ilan na yan? 700 na yan, tingin ko. Uy, Di ba? Ano yan eh, palengke instincts yan, pre. Palengke instincts yan. Sa 500 grams, kaya natin tinimbang kasi dito, hindi natin to pwedeng tikman ng hilaw para malaman natin kung tama ba yung timpla. So, dapat sakto na yung timpla natin. Isa lang naman ang kailangan mong tandaan. Sa mga ganitong klaseng bagay, 1.5 to 2% of salt. Ngayon, sa pagganyan natin siya hihiwain. Kasi gusto natin na ma-retain yung fibers ng manok. Tapos lalagay natin dito sa ating food processor, pare. Tapos magugusan ko ng kamay kasi it's very yucky. Tapos 10 grams ng asin. Ilalagay natin yung tansya lang, kalahati dito. Tapos yung kalahati dito mamaya. Okay, magalang magko-combine din naman yan parehas. Tapos gigilingin natin yan. ayun, gumiling nga. Nakatawa, no? Alright, okay na yan. Kasi lalagay natin yan dyan sa isang, hindi pala nakachop yung iba. Yan, lagay natin isang bowl. Tapos yung the rest ng asin natin, ilagay natin dyan. Hugas ako ng kamay kasi very yucky. Yes, may sumisigaw pong bata, naririnig po namin. Kung narinig nyo rin po, pakicomment sa baba. Wala naman talagang bata dito. Gabi-gabi may umiiyak. Daddy, ligo, daddy, sabi. Gloves tayo kasi again, very yucky. Tapos lalamutakin natin to. Yan. Nakakatulong yung asin para mas lumagkit siya. Kasi basically, ang gagawin natin dito, yung meat fibers, ipagdidikit-dikit natin gamit yung giniling natin na karne. Pare. Okay, pwede natin i-combine yung dalawa. Tapos again, lamutakin nyo, lamutak ube. Tingnan nyo muna kung combined na siya. Yan. Kung kaya mo siyang buhatin ng isang mas, malakas ka. Hindi, ibig sabihin okay na siya, pare. Ayan, no? Kasi ayoko malansahan ng manok yan. Baka okay lang. Nag-ahit ka lang, nagganyan ka na. Hindi. Masyado kasing mabilis. Bigyan mo ng ikot. Bigyan mo ng, hayaan mong, mas maganda kasi mas malalaki. Yan, nadali mo, Beryang. Di ba? Walang imposible kung tayo ay magtutulungan. Di ba? Teamwork lang. Di ba? Mas marami pa yung lumabas ang dalawa tayo. Di ba? Yan. Bibig nga. Hindi, okay. Kaya pepper lang nilagay natin kasi ayaw natin ma-cover up yung lasa ng chicken. Ngayon kung makikita nyo, ang lagkit niya. Honestly, pwede pa itong dagdagan ng tubig. Hindi dahil gusto nyo siyang i-extend, pero pwede rin naman. Pero ang dahilan nun, para lang mas ano siya, mas maganda ang mouthfeel niya. Mas juicy. Kasi alam naman natin, ang breast, medyo chicken breast ang tinutukoy ko. Hindi, ang chicken breast kasi medyo dry talaga. Never mind muna yung kabasusan ni Alvin. Yan. Tapos, ifo-form na natin to. Kailangan natin hulmahin yung nuggets natin. Meron tayong tubig dito. Lagyan natin sa gloves natin. Tapos, kuha ka ng chunk. Ano ba yung pakakainin ko ng nuggets? Mga bata ba to? Mga mga malaking mama katulad mo. Isip bata. Isip bata lang, hindi bata. No? Bukasan natin konti. Malaki. Okay na ba yan? Okay na ba yan? Okay, lagyan natin yan dyan. Gawa ka ng nuggets na animals. Sige. Gawa ako. Sumuahas. Yan. Nakaikot nga na siya. Natutulog eh. Gusto mo uli ng animal shape?
Sige. Tangina ko pa, hinamon mo. Best in TLE ito, boy. Armadillo. Natutulog din, pare. Di ba? Oh, ito. Iba naman. Iba naman. Dinosaur. Mo, pterodactyl. Kaso itlog pa. Ganun yung clown makukunin mo sa ano, no? Birthday ng anak mo, yung gumagawa ng balloon animals. Eto, ahas pero unat. Make sure lang na walang nakalawit kasi yung lawit minsan di okay yun. Elon Musk baka naman, SpaceX yan, pare. Tesla yan. Pwedeng Tesla, pwede SpaceX. Oo, yung mga, tapos babalik uling ganun, di ba? Chicken nuggets. Balita ko si Elon Musk medyo active sa social media ngayon eh. Diba? Post ko kaya sa Twitter to. Ngayon, eto, dahil maganda naman yung structure niya, hindi siya masyadong loose, pwede nyo nang i-bread at i-prito yan agad-agad. Pero, mas madali lang talaga at mas less yung chances of breakage kapag fin-freezer nyo muna. So, i-freezer na muna natin to at doon tayo sa ating pangatlo na chicken nuggets, pare. Yung sa last natin, yung puro giling, pare. So, again, 500 grams ng chicken breast, lagay na natin dyan. Na-chinap ko na, mas magandang i-chop nyo pa rin kahit ipo-food processor nyo na para lang maputol yung mga haba-haba doon, mga connective tissues. Tapos tulad nung kanina, 10 grams ng asin. Kung gusto nyo ng lasa ng paminta pero ayaw nyo makita yung toldok-toldok, baka iniisip nila yung teflon mo na nabibitak na, pwedeng white pepper naman. And usually, yun talaga yung nilalagay. White pepper ba? Wala lang balat. Oo. Yung pagkakaalam ko, binalatan lang siya na black pepper. Kasi kung makikita mo, dito preo, yung black pepper, white pa rin yung loob niyan. Di ba? So kahit gaano kasamang tingnan sa labas yan, sa loob, purong-puro pa rin yan. Di ba? Parang ako. Okay na yan. Ano ba yung mga ginagawa sa... Ito na nga eh. Ginagawa sa Amerika ng mga nanay. Kapag gumagawa sila ng cake, pinapadila sa anak yung ano. Yung... Pinadalain mo nga. Anak, magawa ko ng nuggets. Mga gusto mong tikman. Hirap sa'yo. Kaya di kita nire-respeto bilang anak eh. Java chip. Java chip daw. Ikaw, Medi, Starbucks. Ako ano lang ako, top silog extra rice, malasado itlog. Since wala na si Alvin, normalan na lang. Yung kanina kasi mukhang normal na bilog-bilog lang. Ito gawin natin medyo style ng chicken nuggets. Mukhang drumstick. Hindi naman, yung random, yung kung tawagin nila crazy cut, yung nasa pakete. Yung ganun-ganun. Oo, ayan. Parang ulo ng palakol yan. Anyway, ayan na siya. And ganun lang din yung gagawin natin sa kanya. If i-freezer natin, then mamaya, sabay-sabay natin silang pipirtuhin. Ngayon, since tatlong klase, yung chicken nuggets natin, tatlong klase rin yung sauce natin, pare. Ano ba yung unang sauce na gagawin natin? Sige, habang nag-check si Alvin, cut mo na yan. Okay na. Ano, alala mo na? Honey mustard. Honey mustard, Barbecue. barbecue, Hot honey. hot honey. Gawin na natin yung mga madadali lang yan. Honey mustard, lagi nyo na nakikita dito, so mabilis na lang to. Yun. Mayonnaise. Yan, lagyan nyo ng honey kahit anong trip nyo. Paminta, asin, haluin nyo lang and adjust nyo and that's it, pare. Ganun kabilis yung honey mustard na yan. Pwede naman talaga wala ng pomeri mustard, pero kasi pag nilagyan nyo ng pomeri mustard, para bang ang chochal-chochal ng itsura. Diba? Pero ang hack dyan, pag wala kayong pomeri mustard, paminta lang. Okay na yan, magkakatuldok-tuldok lang. Basta wag yung pamintang panglugaw, pre. Wag yun. Magkukulay burak yung ano nyo nun. Yung pamintang kahit kayo na magdikdek, pare. Goods na yan. Doon tayo sa pangalawa natin sa usawan. Itong barbecue sauce naman, putya, ketchup, lagyan mo ng honey. Di ba ginagawa ko dati yung pre, no? Medyo parang barbecue sauce na siya. Pero artihan lang natin ng konti. Sinasabi ko lang, kahit ano pwede nyo ilagay dito. Kahit, Electric pan. wala si Ian, kaya ang bagal eh. Di ba? Ano to? Banana ketchup, pero pwede rin naman tomato. Toyo. So napakahalaga nito para sa lasa ng barbecue sauce natin. Smoked paprika. Basta kailangan may smoky na siya. Or, etong ingredient na ninakaw, naiwan nila Chef JP sa camp. Tapos dinampot namin kasi ayaw na nila. Liquid smoke. Suka lang, pare. Pero dahil kailangan natin ng konting umami, pwede kayo maglagay ng patis. Konti lang. Worcestershire, pare. Sriracha, berde at manok, pare. Lagyan natin yan dyan. Paminta. Tapos honey. Pwede yung lagyan lang ng honey para magkaroon ng lasa ng honey. Tapos, lagyan nyo ng asukal. Pero legit to kami dati nila Alvin. Pag gumagawa ako ng ganito, I'm sure naaalala mo yun, pre. Tomato ketchup lang, tsaka sandamakmak na asukal. Di ba lasa na siyang barbecue sauce? Pwede na yun. Ayan, brown sugar. Ayan, pare yun. Okay na yan. Adjust nyo na yung timpla sa preference nyo. Alat kung gusto nyo. Tamis kung gusto nyo. And that's it. Doon tayo sa pangatlo nating sausawan. And that is, ano yan, pre? Hot honey.
Yun, gawin na natin yun. Napakadali lang nun. Hot honey. Kailangan lang natin ng honey, tsaka hot. Hindi, sili. Kailangan sili. Pwede labuyo, pero kami chili flakes na gamitin namin. Tapos dadagdagan nyo kasi ng tubig to para meron siyang room to heat. Kasi baka mamaya mag-candy kapag ininit nyo ng straight na honey. So, konting tubig lang. Dito na rin, di ba? Kanawin mo. Yan. Tapos, yan, chili flakes. Kaya nabahala. Gaano karami. Pero again, pwede naman labuyo talaga. Tapos, hindihan lang natin at hinaan lang natin yung apoy kasi ayaw nating masunog ang ating honey. Mabilis masunog yan. Asukal yan, pare. So, dahan-dahan lang. Pag medyo malalaki na yung bulang ganyan, ibig sabihin, medyo bawas na yung tubig niyan. Goods na yan, pare. Hayaan nyo lang muna lumamig. And pwede nyo nang gamitin. Ano yan? Lalapot yan habang lumalamig. So ngayon, okay na yung mga sausawa natin. Pwede na tayo magprito ng manok siguro. Siyempre, alam mo namang... Meron tayong pinapainit na mantika dito at ito na yung binray natin na manok kanina. Ano to? Mag-iisa't kalahating oras na. So, goods to, di ba? Tapos, tulad nga na sinabi ko kanina, pwede natin timplahan to ng mga kung ano-anong bagay pa. Garlic powder. Tapos, meron tayo ditong starch. Pwedeng cornstarch, pero itong ginamit namin, modified starch. Mas ano lang siya, mas maganda lang siya pagdating sa kahit anong application. Tsaka natin i-discuss kung anong modified starch. Kasi mas maganda sa talaga siyang i-explain sa mga sarsa. Pero pwede kayong gumamit ng cornstarch sa inyo or kahit anong starch. Ayan natin dyan. Chopsticks yung gagamitin natin ngayon dahil mamaya explain ko. Anyway, nga pala, ito lang, no? Pag nagbabati kayo na itlog, minsan nakikita nyo, hindi talaga siya evenly mixed. No? May puting ganyan, di ba? Wala namang kaso talaga yan, pero napanood ko lang dati sa Asian Food Channel kung paano mawawala yan. Since marumi rin naman na to, ginamit na natin kanina, gamitin na uli natin ngayon para isang hugas na, di ba? Basically, babasagin yung mga ganun-ganun ng itlog. Kaya tayo naka-chopstick. Ito na, explain ko na. Kaya tayo naka-chopstick kasi iniiwasan nating matanggal yung coating niya. Pag daliri ginamit mo, ano mas malaki? Daliri, chopstick. Daliri. Diba? So, mas marami tayong matatanggal. Kumpara mo sa chopsticks, diba? Kung hindi ka marunong mag-chopsticks, tulad ko, okay lang. So, sausaw natin sa itlog. Testing muna tayo isa. Kung mapapansin nyo, yung breading method natin kakaiba, tinapos natin siya sa basa at saka natin nilagay sa mantika. Pero ito kasi resulta niya, pare. Diba? Medyo malapit siya dun sa sa nuggets na alam natin. Diba, no? Okay siya. Okay siya. So, napatunayan na natin, okay, pwede natin isa ng lahat to. At magpapalit ako ng kahoy na chopsticks kasi na-realize ko, plastic pala yung chopsticks ko. Malulusaw sa mantika. Ayun, agad dyan. Agad dyan. Mas mabilis kayong maglagay, mas maganda. Kasi mas even yung cooking nila. Mapapa-thank you, mami ka talaga sa akin dito. Sabi ko sa'yo. Ngayon ko lang napagtanto, dapat pala hinuli natin to. Kasi baka mamaya, since full muscle siya, mag-dry out na or alam mo yun, kung ano man, diba? Pero, eto na eh. Diba? Very nice, very beautiful, very pretty. Para hindi nga naman siya nakukulo, ba't hindi sumasawsaw sa sarili niyang mantika, diba? Mahanginan din siya, and basta hindi pumangit yung exterior niya, diba? Okay, dun tayo sa next natin. At ito yung ating halo, yung mix natin. Merong whole muscle, tapos merong ground. Tapos ganun lang din yung sistema niya. Yun. Ayan, pare, napakaganda. Uy. Ayan natin dyan. Di ba, ang laki talaga? Unang tingin pa lang yan, thank you, mami talaga. Ayan, di ba? Okay. So, doon na tayo sa pangatlo natin. Ganun lang din gagawin natin. Make sure lang nalalaroin nyo yung apoy, pare, kasi minsan baka mahilaw lalo pag medyo makakapal yung nuggets na gagawin nyo. Maluluto pa rin naman yan. Dati nga, nasa resto pa ako, trip lang, nagluto ako ng nuggets yung laki ng palad eh. Maluluto naman talaga yan. Basta kontrolin nyo lang yung apoy. Ito na ang ating chicken nugget. 3 ways, di ba? So, Nuggets? ano ba sabi ko? Nugget lang. Ano? Singular? Chicken nugget? Grabe ka naman, trash to. Ulit! Ito na ang ating chicken nuggets. 3 ways. Natalsik pa yung laway ko. So, Chu, tayo wala si Ian. Picture mo na yan, Jerome. Slow mo na yan, tapos titikman na natin yan.
breading, may timpla, may sarsa na sa totoo lang, halos ketchup lang, pero iniba lang natin ng konting lasa. Pero, sa hindi maipaliwanag ng sensya, hindi siya lasang fried chicken. Lasa siya, bakit mo alam? Trikman mo na? Nuggets? Hindi siya lasang fried chicken eh. Hindi ko tuloy alam kung ano yung lasa ng fried chicken at ano yung lasa ng nuggets, diba? Hindi ko alam kung inuulol na lang ba ako ng isip ko, diba? Dahil ganito yung form niya. Ulol naman talaga ako, pero hindi ko alam, diba? Pero ano tayo? Cross-section check tayo. Napaka-juicy. Kung mapapansin nyo, may shrinkage ng konti. Ito, tinan mo to, par. May shrinkage ng konti kasi kumalas yung balat. And normal yon. Kasi whole muscle yan eh, di ba? Kahit pinasukan. Lalo na dahil pinasukan natin to ng tubig sa brining, di ba? Promise, hindi kita gagawin. Ay, tangin na, gago. Tapat mo sa mic ko, tapat mo sa mic ko. Kuha yung barbecue sauce. Mas masarap siguro kung tomato ketchup yung ginamit. Pero, kuwang ko. Malapit na. Yung nandun yung smokiness, di ba? Nandun yun, di ba? So yun, sabi nga ni Alvin, mas masarap daw pag tomato sauce, tomato ketchup ang gamit. Dito tayo sa ating mix, pare. Uy, firm, pare. Evala. Ooh, medyo glistening siya, pre, no? Uy. Na hindi may paliwanag na dahilan. Bouncy siya, parang thigh. Okay siya, and na-appreciate ko na manok talaga, pre. Hindi breading. Alam mo yun? Tsaka ano siya parang weirdly enough, nag-iba yung texture niya, mas may kunat siya. Mas may kunat siya na parang malapit sa sausage. Tayo sa last natin, yung purong-purong giling, pare. Diba? 100% giling. Uy, kalapot. Aso? Hindi, ikaw na sa... Magsalita ka, naknanto ka naman. Harap eh. Harap lahat ah. Anong masasabi mo unang-una sa texture nito, yung huli? Parang hindi sila nagkakalayo eh. Hindi sila nagkakalayo. May kunat. May kunat. Pero ako sa napun ako, mas maalat to kumpara mo dito. Ito yung pinakamaalat. Diba? Siguro kasi, mas distributed ng mabuti yung asin dahil giling nga siya. Dito kasi, yung mga buo-buo nating manok, technically, hindi siya napasukan ng karne sa loob. So, mas may layering yung lasa natin. Texture-wise, mas trip ko to. Yan. Mas trip ko talaga to. Kasi, ano siya mas makunat. Mas makunat siya, and mas bouncy. Eto, bouncy rin, pero in the sense na para siyang, alam mo yung ano, pre, bola-bola may bidbid. Yun, parang ganun. Eto, yung bounciness niya, yung texture niya, para siyang sausage na high quality. Meron ka pang mga iba-ibang ingredients sa pwedeng ilagay. Pero, naisip ko lang, nori. Nori na durog. Diba? Pwedeng-pwede yun. Furikake, pwedeng-pwede, diba? Ang dami nyo pwedeng ilagay na textures at flavors dito sa mga technique na ginawa natin, diba? Kasi sa kusina, the possibilities are... endless! Akala ko wala naman sasagot. Sisisanting ko kayong lahat. Iyan, inuna ko na. Pero yun nga, mga inaanak, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa episode natin. Ay, wait lang. Meron pa pala akong patitikimin na isa. Matagal niya na nare-request sa akin to eh. Oh, niluto ko na lahat sa inyo yan. Your favorite! Mama! Thank you very much! You know that I love chicken nuggets! What's this? Chicken nuggets! Chicken nuggets! Chicken nuggets! Okay. Chicken nuggets!